Kamusta mga kabataan at OFWs? Ako si Lana, your hashtag Walk with Lan host, ang go-to mo for Pinoy political commentary, mga kaibigan. Ayan from Manila streets to Middle East deserts, Okay, para sa inyo na kabataan at overseas workers, shout out sa mga taga Toronto, Canada, Dubai, UAE at Riyadh, Saudi Arabia. Alam ko remittance nyo yung nagpapagana ng ekonomiya, pero bakit baha pa rin sa Pilipinas? Today ebidensya ng korupsyon sa flood control, kalat na. Parang viral TikTok pero hindi funny. It's heartbreaking mga kaibigan. Okay, imagine niyo Gen Z, Jessica, working hard sa call center sa Quezon City or millennial OFW sa Abu Dhabi, UAE. Sending money home tapos baha ulit typhoon season pero wala man lang flood control na gumagana. Bakit? Kasi billions na pera nawawala sa corruption tulad ng May Ward. May ward daw ng pera pero ward ng corrupt mga kaibigan. Okay. Pero seryoso recent probes show 545 billion pesos allocated since 2022. Pero ghost projects, substandard, overpriced, economic loss, up to 118 billion pesos from 2023 to 2025 mga kaibigan. Sabi ng DOF o Department of Finance at ang ebidensya kalat na sa Senate hearings COA audits at protesta mga kaibigan. Today, we will break it down. Bakit nangyayari ito? Sino ang involved? Both sides with konting satire Criticize natin ang mga parang pusong bato. Hard-hearted like Bongbong Marcos, Tito Soto, Ping Lacson at Martin Romualdez na under their watch systemic corruption tribes. Okay. Pero favor natin ang mga fighters like Sara Duterte, Alan Cayetano, Senador Marcoleta, Toby Chanco. Sila ang boses ng pagbabago. Okay, before we dive like, subscribe, comment below your thoughts. Anong epekto nito sa OFW sa Sydney, Australia? Share sa friends mo sa Los Angeles, USA o Jeddah, Saudi Arabia. At para sa mga super thanks salamat. Yung pera nyo helps me keep this free for kabataan. Let's walk with Lan. Let's start mga kaibigan. Okay. Yan parang teleserye ang Probinsyano pero corrupt edition. Simula sa Duterte era 2018, Nonoy Andaya exposed 332 billion pesos non-existent projects. Tapos under Marcos admin, lumobo to 545 billion pesos pero baha pa rin COA audit show ghost projects in Bulacan worth 341 million pesos. Substandard, overpriced, non-existent. Okay. Yan. Ay, nako, government says needed for climate change Corruption drains funds. Parang eat bulaga, jackpot, pero jackpot lang sa politicians. Ngayon si Marcos he's probing now, no? But why under his watch? He formed commission pero too late. Mahiya naman kayo. Sabi niya sa SONA. Pero bakit hindi earlier? Shout out sa OFW sa Singapore. Yung remittances nyo flooded sa corruption mga kaibigan. Okay. Yung Diskaya testimonies, paid kickbacks to lawmakers, DPWH officials, senators implicated like Estrada and Villanueva. Okay, mga kaibigan, Tito Soto back as Senate President, vowing fight but part of old system. Under fire, Senate Ping Lacson exposes now, pero bakit hindi noon? Privileged speeches but sounds hypocritical. No, si Martin Romualdez naman denies kickbacks but name him probe as si speaker, budget insertions under him mga kaibigan. Isang OFW sa Doha, Qatar, sending money pero home in Manila floods, blame these leaders for allowing it. They deny say probing but evidence from AP News, router shows systemic mga kaibigan. Okay parang Pinoy Big Brother Big Brother watching, pero Big Brother corrupt, no? Corruption erodes trust per church bishops mga kaibigan. Okay, Sara Duterte criticizes Marcos probe as Sarsuela, urges full budget. Alan Cayetano pushes prosecution, warns squid tactics to divert. Senator Marcoleta chairs Blue Ribbon quips in hearings exposing. Toby Chanco denies insertions, urges checks
check sources, bears 2025 budget anomalies mga kaibigan. Tulad ng K-drama, Crash Landing on You. These are crash landing on corruptions. Okay, para sa mga kabataan, it addresses labor rights, remittance issues, corruption means less jobs, more floods affecting families. Marcoleta, safe ka na, meme ha? Safe from corruption, no exposing it. Critics says political but facts show they are leading probes, mga kaibigan. Okay. Ayan ha. Gen Z millennials, fast-paced life, pero corruption slows progress. Billions lost means higher taxes, less services. 2025 elections, what it means for you, mga kaibigan. Okay, Greenpeace says plunder of climate funds, protest like Indonesia's. Sa Winnipeg, Canada, Edmonton, Kuala Lumpur, Malaysia, connect to Philippine news, mga kaibigan. Okay, konti lang tayo pala, no? Ngayon, ebidensya kalat na. Corruption sa flood control, talagang sobra na ang Marcos administration, no? Talagang inaalaw po kasi nilang mangyari, no? Ay talagang ang karapat-dapat na maging pangulo talaga sa 2028 ay si Vice President Sara Duterte. Siya po ay lumalaban para sa katotohanan. Ang iba po diyan ay walang katotohanan. Ngayon, mag-ano na po tayo, demand na po tayo ng accountability sa mga unghang na ito. Okay? Biruin mo yun, ang corruption nang gagaling sa House of Representatives, ang tinanggal nila si Marcoleta at si Escudero. Ano ba yun? At saka, tignan mo, napakalakas talaga nito Romualdez na ito, no? Natatandaan niyo po ba si Subiri? Si Subiri po nung chat-chat, nilabanan niya po yan. Ano nangyari? Tanggal siya. Ngayon, nilalabanan po nila ang corruption sa House of Representatives. Anong nangyari? Tanggal din po si Escudero. Ganun po yun, no? Kaya po, mag-subscribe na po kayo sa #WalkWithLan. Tatalakayin po natin sa mga susunod na panahon yung mga 2028 elections natin, no? Ang kandidato po natin dyan ay si Vice President Sara Duterte at ang eleksyon na yan ay para sa mga kabataan. Like, if you agree, comment your city. Saan ka ba? Nasa Honolulu, USA ka ba? Nasa Makati City ka ba? Nasa Quezon City? Nasa Canada? Nasa Pampanga? Nasa Tarlac? Share mo naman ito, mga kaibigan, sa inyong mga grupo sa Facebook. Mag-send na rin ng super text para tuloy-tuloy ang ating pag-create ng content na ganito. Especially kayo sa mga high-ad countries, like US, UK, Canada, no? Para sa mga kabataan at OFWs from Manila to Middle East, Let's walk together against corruption at mabuhay ang Pilipinas, pero dapat po tuloy-tuloy ang ating pagdemand para sa justice, at saka dapat lagi nating pinupuna ang mga palpak na proyekto ng gobyerno. Hanggang dito na lang po, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.